Magandang araw sa atin lahat, mga kababayan. Saan man panig kayo ng daigdig naron, dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Ratelis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Ayon po kay BP Sara, sumagot na po siya dito po sa paninira ni Trillanes. Ayon po kay BP Sara, ang nasa likod ni Trillanes ay si BBM. Yan, napakalinaw po niyan. Pag-uusapan din po natin, ito po, si Trillanes, yung AMLAC naman po na pinupunterian itong mga congressman na parang kung hindi po kayo nakapanood ng hearing, parang sinabi kung makikinig lang po kayo sa mga press con nitong mga congressman, parang gusto nilang palabasin na si BP Sara po ay napatunayan sa hearing na may tinatagong bilyon-bilyon na pera, no? Yan po, ito po maliwanag na panlilin lang nitong mga hinayupak na mga congressman na ito. Sasagutin po natin isa-isa yan. At pati po yung sinagot na po ng kanyang mga abogado, yun pong yun pong bakit wala daw sa pera sa bangko na nilalagay si BP Sara. Meron naman pala, no? Nasagot naman pala yan. Naroon po pala sa salin. Hindi lang po nila nakita or ayaw lang nilang tignan, hanapin. Yan po mga paglilingkod natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Sumagot na po ang ating mahal na Vice President dito po sa paninira sa kanya, no? Nito ni Antonio Trillanes. So, ayon po sa pahayag, basahin po natin, ang nasa likod daw po nitong tinatawag na paninira ni Trillanes ay walang iba kundi ang ating mahal na Pangulo. mahal na Pangulo po. Mahal na Pangulo pa rin, no? Si BBM. O, teka lang. Parang wala rito yung Parang wala rito yung sagot ni BP Sara. Saglit ha. Huwag po kayo mainip. Hinahanap ko lang po. Yung sagot po ni BP Sara. Bakit ba hindi ko natantosan yun? Akala ko natantosan ko na eh. Okay, ito po yung pahayag ni BP Sara. For nearly a decade, Antonio Trillanes IV have been peddling the same incredible story about alleged billions in bank accounts. From 2016 to 2026, nothing in his narrative has changed. What was changed, however, is the machinery now backing him. So dati pa pong paninira yan, matagal na po nating naririnig si Trillanes na meron joint account itong si Tatay Digong at saka si BP Sara. Pero ang pagbabago lang po, may machinery na sa likod ni Trillanes ngayon. Today, he is backed by a sitting president. So ayon po kay BP Sara, ang nasa likod po ng paninira ngayon ni Trillanes, yung sitting president, si BBM, who must be compelled to submit to a simple drug test na niayaw pong magpasubmit sa drug test. A law bender member of the House of Representatives
that have received maletas and have repeatedly disregarded constitutional limits. So yung mga nasa ligot daw ni Trillanes bukod sa kay BBM ay ito pong mga kongresista na tumanggap ng mga maleta, mga law benders. Okay. Yung mga labag sa konstitusyon ang ginagawa nila. A commission on audit that appears time its issuance in a manner that conveniently aligns with political attacks. So, kaduda-dudat po itong COA na yung paglalabas po nila ng mga issuance o yung mga notice of disallowances, etc. ay kasabay nitong mga paninira kay BP Sara. At saka yung newly installed na baboy sa AMLAC who remain silent and refuse to clarify that there had been no findings of violations of anti-money laundering laws and the billions of peso in bank accounts are untrue. Okay. So, eto po, sama-sama po to sa likod ni Trillanes, itong presidente, AMLAC, COA, at kasama po tong yung mga maleta boys and girls na mga kongresista. Hindi rin maikakaila ang timing ng lahat ng ito. Ang sunod-sunod na aligasyon at kaso laban sa akin ay nagsimula matapos akong umalis sa gabinete sa panahong tumanggi akong pumirma sa isang pambansang budget na hindi ko kayang ipagtanggol sa taong bayan. Simple lang ang sagot ko sa lahat ng paninira, malinis ang aking service record. Correct. Hindi ako kailanman nagkaroon ng kaso sa paggamit ng pondo ng bayan. Lahat ng aking ari-arian at pera ay diniklara ko sa aking salin. Ang bawat sentimo ay mula sa lehitimong pinanggalingan at may kaukulang dokumento. So yan, nariyan na po. Nasaksihan nyo na yung salin. Wala pong tinago si BP Sara. Taliwas sa gustong palabasin ng mga tukmol na ito. Ang mga totoong magnanakaw, hindi sa bangko pinapasok ang pera, kundi sa maleta. Correct na correct, BP Sara. Diba? Kung magnanakaw si BP Sara, meron po bang nabalitaan kayo na maleta? Yan po ang uso ngayon. Tama po yun. Kasi kung magnanakaw ka, bakit mo ipapadaan sa bangko? Hindi po ba? Mga kababayan, habang lalong lumalalim ang paggamit at pang-abuso ng administrasyon sa ating mga institusyon para sa politika, lalong nahalata ang kanilang takot na managot. Kung gaano katindi ang paninira sa akin, ganun din katindi ang katahimikan at takot nilang managot sa bilyong-bilyong pisong ninakaw, inilagay sa maleta at inilabas sa bansa. Correct na correct dito sa BP Sara. No? Bakit ang pinag-uusapan lang po rito sa ninakaw di umano ni BP Sara ay milyon lang? Bakit yung bilyon? Ito pong bintang nila, bintang lang yan. Wala pong patunay na ninakaw ni BP Sara yan. In fact, kung titignan po natin, ang bintang na lang ngayon, hindi nilagay ni BP Sara sa salin. Malakorona na lang po. Hindi na po yung may ninakaw kundi hindi niya nilagay yung kanyang bilyones na pera sa salin. Nakita niyo po ba, meron pa po bang tanong kung ninakaw ba ni BP Sara ito o hindi? Hindi na no? Ano man ang pinanggalingan niyan, hindi niya raw inilagay sa salin. O bakit po hindi na nila maipasok yung ninakaw ni BP Sara? Sinungaling yung kanilang unang testigo na hindi na nga nila binabanggit si Ramil Madriaga di ba? Okay. Nasaan ang malinaw na sagot sa mga bilyong-bilyong piso sa flood control projects? Correct. Nasaan ang konkretong solusyon sa patuloy na pagtaas ng presyo ng bilihin, sa kahirapan at kagutuman? Nasaan ang direksyon sa usaping pangkapayapaan sa Mindanao? Nasaan ang tunay na independent foreign policy? At nasaan ang agarang aksyon sa mga krimen na patuloy na naranasan ng ating kababayan?
Yan pong independent foreign policy. Imaginein po ninyo, bibili lang tayo ng langis. Hindi po tayo nagsabi nito, si Garin ha. Si Garin po ang nagsabi nito. Bibili lang tayo ng langis sa Russia na hindi naman nating kaaway. Magpapaalam pa tayo sa US. Asa ng independent foreign policy dyan? Kailangan natin ng langis sa Pilipinas. Pero, bibili lang tayo ng langis, ipapaalam pa natin sa US. Yan ang ating independent foreign policy. Laging nakapaalam sa US. Okay. Teka lang, nawala yung binabasa ko. kung, kung kailan matatapos, tsaka nawala. Ito, huwag kayong magpalinlang sa mga ingay na impeachment na ito. Dahil ang tunay na laban ay para sa kapakanan ng mga Pilipinong dumadanas at dumaraan sa tuminding hamon ng buhay araw-araw. Syukran. Alam niyo mga kapatid, no? Tama si BP Sara, no? Si Trillanes wala pong bago sa sinasabi niyan. Bintang pa rin po yan. Matagal na po yan. Naalala nyo, meron pa po sila yung pinaghuhubad niya si Pulong at saka si Bongo dahil sa tato na pag yun daw ang katibayan na sila ay mga sindikato ng kasama nila yung mga sindikato ng drug lord. Pinatulan sila ni Bongo, walang tato si Bongo. Pero si Pulong Duterte, ano sabi? No way. Hindi mo masasabi hindi mo ko mapaghuhubad dito. Noon pa po, bintang ng bintang. Ang pagkakaiba po ngayon, gusto nilang maging legitimate yung mga bintang ni Trillanes. Okay. Meron po kong hinandang mga katanungan dito po sa mga Duterte diehard haters. No? Kasi, ang sinasabi ko po, bakit nyo tinatanggap lahat ng mga propaganda na binibigay sa inyo? Kaya po ako naghanda po ako ng sarili nating katanungan. Dito po sa mga Duterte diehard haters lamang. Para po maliwanawagan sila na yung ginagawa sa kanila, binobobo sila. Ito po yung mga katanungan dapat sagutin ng mga Duterte diehard haters o DDH sa kanilang mga kaperaksitong utak. Una, bakit sa tagal ng pagpoproject kay Madriaga bilang pinakamatinding testigo laban kay BP Sara, biglang itsepwera na noong natuklasan na nagsisinungaling? Di po ba? Ang tagal po niya si Madriaga na inalagaan nila. May mga nanganganib ang buhay ni Madriaga, no? Mga kinausap siya, ang daming drama niyan, no? Bakit nung natuklasan natin natuklasan ng mga taong bayan na nagsisinungaling si Madriaga, bakit bigla po ninyong nilaglag? hindi niyo na siya testigo. Ikalawa po, kung may bilyon-bilyon palang pera si BP Sara na sinasabi nyong ninakaw o kung ano man ang galing sa drug lord o kung saan man galing, bakit pinagtiyagaan yung hanapin si Mary Grace Piatos? Samantalang ito lang, di ba? May bilyon palang pera eh. Meron palang hindi maipaliwanag na bilyong pera. Oh. Hindi nyo ba tinatanong yung mga nagpo-propaganda sa inyo? Mamaya po masasagot natin yung bilyon na pera na yan. Yan po ay malaking propaganda lamang. Wala pong katotohanan. Okay, ikatlong tanong. Bakit yung paghanap ng yaman ni BP Sara mula 2005, hindi pa po siya Vice President? Mag-aapat na taon pa lang na Vice President si BP Sara. Bakit 2005? 2 dekada po yung paghanap nyo ng pera.
Dalawang dekada po yung paghanap ninyo ng ng ano, ng SALN at saka sa AMLAC. Dalawang dekada. Bakit po? Kasi pag 4 na taon lang na Vice President, milyon lang po yung transaksyon ni BP Sara. Yang bilyon po na yan, kasi po 2 dekada yan. 2 dekada silang may negosyo, 2 dekada na labas-pasok yung pera, aabot talaga ng bilyon. Transaksyon lang naman yung pinag-usapan eh. Tandaan po ninyo na paliwanag na natin ng paulit-ulit, yung transaksyon po, lahat po ng pumasok at lumabas. Kung ikaw po may negosyo at kumikita ng milyon po ang pumapasok at lumalabas na transaksyon sa bank account mo sa loob ng 2 dekada. Ang tanong, meron po bang ninakaw? Meron po bang galing sa nakaw doon? Meron po bang ill-gotten wealth? Kung may bilyon na pumasok at bilyon na lumabas? Wala po. Okay. Bakit testigo si Trillanes? Wala naman siyang person information sa mga transaksyon ni BP Sara. Susunod na tanong. Saan nakuha ni Trillanes ang kilo-kilometro niyang ebidensya samantalang mahigpit ang Bank Secrecy Law? Kung may pinagkunan naman o may source naman si Trillanes, kasi sinasabi niya may source siya eh. Saan naman kumuha yung source niya ng kilo-kilometrong papel, ebidensya, kung mahigpit nga yung Bank Secrecy Law? Para ka po makakuha ng bank account ng mga tao, kinakailangan po yan ipag-utos ng korte. O kaya, dalawa lang yan. Iutos ng korte or pumayag ka. Pumayag yung merong nag-waiver ka. Pumirma ka ng waiver. Pumirma ba ng waiver si BP Sara sa mga ebidensya ni Trillanes? Hindi. Mayroon bang court order para magkaroon ng ebidensya si Trillanes? Paano siya magkakaroon ng court order? Wala naman siya nirereklamo. So kung yan po ay totoong ebidensya galing sa bangko, illegal po yung pagkakakuha niyan. At lahat po ng illegal na ebidensya, hindi po yan tatanggapin. Okay. Ito pa po ang isa pang katanungan na dapat sagutin ni Trillanes. Kung kilala niya yung drug lord na nagbibigay di umano ng pera sa mga Duterte kay BP Sara, bakit hindi niya pinakulong? Si Sammy Uy, nakita ko lang po sa post po ni Martin Romualdez noong araw. Nagpapasalamat siya kay BP Sara dahil sa pagtanggap sa kanya ni BP Sara doon sa Davao, kasama yung kanyang kaibigang si Sammy Uy. So kaibigan pala ni Martin Romualdez to, hindi ni BP Sara. Okay. Sunod na tanong ko sa mga DDH, bakit hindi nyo maunawaan na yung asset ay iba po sa transaction? Ang transaction po, labas-pasok ng pera. Hindi po yan asset. Kasi may nagtatanong, bakit hindi nilagay yung bank transaction ni BP Sara, bakit hindi nilagay sa SALN? Paano mo ilalagay yung transaction lang?
Ang transaksyon po, pwedeng araw-araw may transaksyon ka sa bangko. Pero ang salin, once a year lang po yan. Every katapusan ng taon, isang beses ka lang gagawa. Okay. Susunod kong tanong, bakit kayo uto-uto, kayong mga DDH? Bakit hindi nyo hinahanap yung mga ninakaw na pera sa flood control ghost project? Yun, siguradong bilyon yun. Ayun, siguradong ninakaw yun. Ghost project eh. Bakit itong kay BP Sara na walang patunay na ninakaw ang hinahanap ninyo? Okay. At marami pa pong katanungan na kung totoong nagnakaw si BP Sara, nakaw po yung mga nasa bangko niya, bakit niya idadaan sa bangko kung nakaw? Hindi po ba pag ninakaw mo yung pera, sa maleta pinadadaan? Yan po yung karanasan natin ngayon eh. Yung mga magnanakaw po, hindi po pinadadaan sa bangko para walang paper trail. Kung nanakawin po yan, kung nakaw po yung sinasabi ninyo kay BP Sara, bakit niya pinadadaan sa bangko? Di pa napaka-illogical na magnanakaw, idadaan sa bangko ang transaksyon ng pagnanakaw? Okay. Isa pa. Ito, matagal ko ng tanong to na hindi nila sinasagot. Kung magnanakaw si BP Sara, asan ang mansyon sa Forbes Park? Ikalawa, asan ang koleksyon ng luxury cars? Ikatlo, asan ang jet o helicopter? Uulitin ko ulit itong napakatindi kong tanong noong araw pa. Kung magnanakaw si BP Sara, bakit niya aawayin si Martin Romualdez at Saldico? Sila ang may kontrol ng budget. Kung magnanakaw si BP Sara, bakit niya aawayin si Marcos? Siya ang presidente ng Pilipinas, pinakamakapangyarihan. Pwede siyang usigin. Okay, sagutin na po natin yung mga katanungan ng mga congressman. Dito po kasi lahat sasagutin natin eh. Mamaya pag may natira pa akong hindi nasagot, pwede nyo pa pong itanong. Yung mga nasasagap ninyo na binabato sa ating mga Duterte supporters, itanong nyo po mamaya. Sayang eh, walang nakapasok ng mga troll para masagot sana yung mga katanungan nila. Okay, unang tanong. Bakit daw walang bangko? Sabi ko maghintay lang kayo sa sagot ni BP Sara kung bakit wala sa bank. Wala sa salin niya yung mga pera sa bangko o cash on hand. Naroon daw sa salin. Sabi ng abogado niya, nasa others. Tanong, pwede bang ilagay sa others? Opo. Naroon pala eh. So, menos na sa kaso nyo. Yung binabanggit ninyo, yung pinalalabas ninyo, na may mali sa salin kasi hindi nilagay yung mga pera niya sa bangko, katakataka daw, bakit daw biglang nawalan ng pera sa bangko? Hindi po pala nawalan, nasa others. Alam po nila yan. Kung sinuri po nila yung salin, nililihim lang nila. Hindi nila nababanggit na may others na sinasabi. Doon po nakalagay yung mga pera sa bangko ni BP Sara. Meron pong pera doon. Nakalagay po doon kung magkano. Taon-taon. So, nasagot na natin yan. Kita nyo? Ngayon, ito po ang mga banat sa kanya. Lahat po ng banat ngayon, sasagutin natin. Sino lang naman bumabanat niya? Si Redon, si Chua,
tsaka to si Luistro. Lahat po ng mga banat nila, maghanap po kayo, sasagutin po natin. Okay, eto po, yung paulit-ulit nila. Ito muna, kay Marcos muna. Sagot po ni Auntie Claire, in denial stage pa rin eh. Marcos doesn't feel alluded to by Romualdez remarks on flood mess. So, hindi raw naniniwala si BBM na siya yung pinatatamaan ni Romualdez. Na yung command responsibility for the 2025 budget mess and the infrastructure corruption scandal lies with the executive. So pag sinabi pong executive, ayon kay Auntie Claire, hindi raw po nararamdaman na si BBM yung pinaparatangan ni Romualdez. Eh sino po ba yung pinuno ng executive? Ako? Yan po, manhida na lang, manhida na lang. Kaya po talaga walang command responsibility na iniisip si BBM. Kasi tingin niya hindi siya yung dapat managot sa gobyerno. Kaya pala ganun na lang yung pag-iisip niya, kahit na sabihin na ito na, hindi siya nahiya, no? Sa panahon niya, malala ang korupsyon. Pinakamalaraming nanakaw sa gobyerno. Pero sa tingin niya, hindi niya responsibilidad yun. Baka mga tuwiran pa yan. Ano yung lagi nilang katwiran? Paano magiging responsibilidad ni BBM yan? Siya nga nagpa-imbestiga. Kita nyo, siya pa hero. Okay, punta po tayo rito sa mga katanungan. Okay. Ito po, paulit-ulit, sabi ni Terry Redon, tama na ang daldal. Magpakita kayo. See you with the Vice President at the last House. See you with the Vice President at the last House impeachment or at the Senate impeachment trial. Doon tayo magtutuos. Kayo lang naman yung hearing ng hearing. 'Di ba? Sabi nyo, may matatag kayong ebidensya. Sa totoo lang po, yung paghihiring nila, no? Ang katotohanan po diyan sa hearing nyo, gusto nyo lang po siraan sa tao si BP Sara bumabaliktad po sa inyo. Kayo po ang nasisira sa tao, hindi po si BP Sara. Tignan nyo yung style nila, maghihiring tapos maglalabas ng mga yung kanilang mga pasarvey na wala namang naniniwala. Octa Arts Dancers, yung matitinong survey, negative si BBM. Pagdating sa Octa Arts, napakataas ni BBM. Tapos, bumababa si BP Sara. Yan, tapos sasabihin nila, bumababa na si BP Sara dahil dito sa nagaganap na hearing. Utot nyo. Sino yung nagsasurvey? Octa Arts? WR Numero, Tangere. Tandaan nyo po yung mga yan, Tangere, Numero, Octa Arts. Panay po mga pasarbe nila yan. Yan ang tawag ko dyan sa mga sarbe, katarantaduhang sarbe yan. Hindi po kapanipaniwala yan. Eto po. Pakiusap ni Chua. Sagutin natin to lahat. Ang pakiusap sana natin sa Vice Presidente ay wag sa press release sumagot. Kasi nag-press release si BP Sara Masyado na siyang nasasanay sa press release governance. Sana humarap na lang siya sa hearing sa April 29 kasi hindi naman sasagot yung press release pag tinanong namin. Yan po ay ayon kay Chua. Ito po tanong ko sa iyo, Chua. Tanong ko lang din sa iyo, Chua. Pwede bang magtanong sa mga peking testigo ninyo? Sa hearing ninyo, pwede bang magtanong yung mga abogado ni BP Sara? O si BP Sara mismo? Pwede ba siya magtanong sa mga testigo ninyo? Kasi ang katwiran mo, kaya gusto nyong umatin si BP Sara
sa hearing ninyo para doon siya matanong. Kasi hindi naman daw natatanong. Live po to. Ang tanong, hindi naman daw, sabi ni Chua, hindi naman daw sasagot yung press release. So gusto nyo palang tanungin si BP Sara. Ang tanong ko po sa inyo, pwede rin bang tanungin ni BP Sara yung inyong mga testigo? Hindi rin naman pala eh. Kung hindi rin pala pwedeng matanong ng mga abogado ni BP Sara, para nyo lang po siyang pinaatin tapos magsisinungaling sa harap niya yung mga testigo nyo. Alam niyo yung ibig ko sabihin? Kami nga nanonood lang eh. Naha-high blood na kami sa pakikinig eh. Totoo lang. Marami sa mga kaidaran kong nakikinig o mas bata pa sa akin. Naha-high blood, nakikinig. Alam mong kasinungalingan yung sinasabi. Nila Madriaga, nila Trillanes. Naha-high blood tayo, di ba? Gusto nyo pa humarap pa si BP Sara dyan? Ang tanong namin sa inyo, kung gusto nyo palang makaharap si BP Sara, bakit hindi nyo pa ipasa sa Senado? Kung gusto nyo talagang magkaalaman ng katotohanan, hindi nyo po malalaman ang katotohanan kung hindi po pwedeng tanungin o questionin yung pagkatao ng mga testigo. Kasi kung ako po abogado niyan, ang tanong ko po kay Trillanes, bakit po kayo nandito? In what capacity? Kayo titestigo laban kay BP Sara. Buti pa si Madriaga, kiniklaim niya, tauhan ako eh. Ako yung gumastos nung 125 in less than 24 hours. Oh, meron siyang katwiran. Bakit siya? Bahagi ako ng krimen sa utak ko. Si Trillanes, may source pa siya. Kaya siya tumitestigo dahil saan galing yung mga papeles ni Trillanes? Meron siyang source. Saan naman galing yung source ni Trillanes? Bakit hindi na lang yung source ni Trillanes yung iharap ninyo sa hearing? See? Patas-patas lang. Sagutin na natin yung mga yan. Bakit daw hindi humaharap si BP Sara? Sabi nyo nga, gusto nyong tanungin eh. Lugi naman si BP Sara. Siya pwede nyong tanungin. Pero ang kampo ni BP Sara, hindi pwedeng magtanong sa mga tumitestigo laban sa kanya. Di doon na lang kayo sa pwedeng magtanong ang bawat panig. Doon na lang kayo sa pag nagharap kayo ng testigo, matatanong ng panig ni BP Sara. Bakit ayaw nyo po doon? Kami naman na magtatanong sa inyo. Sila Dilima, mainit. Bakit hindi humaharap si BP Sara? Ang tanong naman namin sa inyo, bakit ayaw nyo pandalhin niya sa Senado? Sa Senado kasi hindi po uubra yung mga gawa-gawang kwento ni Madriaga. Hindi po uubra yung pagpapalabas ninyo ng mga bloated billion-billion. Ngayon, ang tanong, bakit 2005 nagsimula sila? Para maging billion. Kung magsisimula lang po sila ng pagkalkal ng mga pumapasok sa bangko ni BP Sara ng Vice President na, wala pa pong, million lang po ang transaksyon. Million po ang salin ni BP Sara, million po. 88 million ang pera niya sa salin. Oh. Ano pong problema kung million ang transaksyon? Nakukuha niyo po yung logic? Kaya po nila inatras kahit hindi pa po public official si BP Sara. Kaya po nila inatras doon para umabot po ng billion yung transaksyon.
Panay panlilin lang yung ginagawa nila sa mga Pilipino. Panlilin lang po yan eh. Kunwari, bilyon ng transaksyon. Pagtatanga-tanga ka, yan po ang problema nila. Ipinagpapalagay nila na tanga yung mga Pilipino. Pero hindi naman kayo tanga eh. Ang pangit po nun, yan yung problema ng mga kalaban ng Duterte. Gusto nilang gawin tanga yung mga Pilipino. Samantalang yung mga Duterte supporters, yung mga Duterte vloggers, gusto namin matalino yung mga Pilipino. Bakit? Pag matalino kayo, mauunawaan nyo yung panlilin lang na ginagawa nila. Okay, sabi sa inyo, sasagutin natin isa-isa yung mga sinasabi ng mga yan. Ano po sabi ni POA? Hintayin nyo kaming mag-present ng evidence. We will unmask all these witnesses. Saan po magaganap yung pagpe-present ng ebidensya ni BP Sara? Sa inyo? Diyan sa hearing ng Committee on Justice? Hindi. Doon po sa Senado. Naiinip na po kami. Hindi po kami umaayaw sa bloodbath. Gusto na nga namin mag-bloodbath na. Eh kayo po ang ayaw nyo mag-bloodbath kasi ang gusto ninyo manira lang. Wala naman naniniwala sa inyo. Wala na nga naniniwala kay Dilima, kay Redon. Ang testigo nyo pa si Madriaga at si Trillanes. Sino maniniwala dyan sa mga yan? Ipaalala ko lang po sa inyo, tumakbo po si Trillanes, Vice President, talo. Tumakbo po si Trillanes, Senador, talo. Tumakbo po si Trillanes, Mayor, talo. Tapos sasabihin nyo, maniniwala kaming mga mamamayang Pilipino kay Trillanes. Okay. Sagutin natin ha. Yung mga sinasabi, dito po sila nagsisentro eh. Pare-pareho po ang sinasabi ni Tinio, Dilima, Jokno, si Chua, tsaka si Redon. Ito po, pare-pareho po ganito. May variation lang kung paano nila sinasabi. Sabi po dito ni Chua, she did not declare cash on hand and in bank. Then there is this AMLAC report saying 6.7. Teka muna. Dito muna tayo sa she did not declare cash on hand and in bank. Nasagot na po yan ni POA. Yung mga pera po sa bangko nakalagay po sa others. Ko-questionin nyo ba yan? Sabi na nilagay, di ba? So, meron po. Hindi po sinasabi na wala siya nilagay. Meron po nakalagay sa others. Bawal ba yun? Pwede. Kung bawal yun, di sasabihin lang po ng ombudsman, sa susunod po, wag nyo na pong ilagay sa others. Ganun lang po yun. Wala pong kaso yun. Putang. Hindi po kakaso-kaso yun. Okay. Intindihin po natin ha. Wala daw pong nilagay sa pera sa bangko. Samantalang, 6.7 billion has been flagged by banks as covered and suspicious transaction by the Vice President and her husband. Yan. Ang tanong, yung sinasabi ba na AMLAC na covered and suspicious ay illegal na transaksyon? Hindi po. Hindi po. Suspicious lang eh. Halimbawa po ako, lagi po ako. Yung pagmumukha ko po, ito po ang lagi yung problema ko sa pagmumukha ko. Kahit saan ako po mall na pumunta, suspicious looking. Pag meron pong description na suspicious looking, ako po yun. Lagi po yan. Lalo na po yung mga mall na maraming mga nang-uumit. Alam niyo yung mga mall na katulad ng, halimbawa, Isitan Recto. Meron po sila dyan mga gumagala na na mga, yung hindi po mga gwardya, parang mga mall goers lang po, pero alam mo na naniniktik sila ng mga nang uumit o mga shoplifter.
Yung pagmumukha ko po, mukha po akong shoplifter. Yan po. Pero ibig sabihin po ba, pag suspicious looking ka, ikaw po ay shoplifter na? Hindi po. Meron po talagang mga kategorya ng mga pagmumuka at mga pormahan na pagpasok mo pa lang, kahina-hinala ka na. Kaya po sa Isitan Recto, total, ganyan na rin lang ang feeling. Nakikipaglaro na lang po ako. Inaalam ko muna sino dito yung security na ano tawag diyan sa security na hindi naka-uniforme para manghuli ng mga shoplifter. Yung mga hindi po naka-uniform security personnel. Kaya tinitignan ko yan. Meron kagad masama tingin sa akin. Eto yun. Eto yung manghuli. Ngayon, ang gagawin ko, sasadyain ko po na maging suspicious looking. Yung kunwari, titingin-tingin akong ganyan, tapos titingin ako ng mga maliliit na bagay, tapos titingin uli. Alam niyo yun? Puta, lagi nyo na lang akong pinaginalaan. Paglaruan ko na lang kayo. Pag nagpapalipas po ako ng oras, may kinakailangan po akong oras na hintayin, naiinip ako eh. So pinaglalaroan ko yan. Hanggang sa lalabas na po ako, nakasilip po sa mga bag ko na kunwari may nilagay ako. Yan po. Hindi po ibig sabihin na shoplifter ka kung suspicious looking ka. Yan lang po yung ibig sabihin ng AMLAC. Okay, ang definition po nila niyan, lahat po ng 500,000 na transaction, wala pong pinipili. Once ng 500, hindi ko sinasabing nagbigay lang po ako sa inyo ng halimbawa, no? Ng suspicious at totoong shoplifter. So may suspicious looking, pero may totoong shoplifter. Okay? Iba po yung suspicious ka lang. Ako nga nananadya pera biro, ginagawa ko po yan. May mga pagpapasaya ko na sarili ko lang yung nakakaunawa kung bakit ako masaya. Hindi po ako normal na tao. Sa madaling salita, hindi po ibig sabihin na pag sinabi po rito na suspicious transaction, hindi po ibig sabihin nun na merong illegal na transaction. Dinipay naman na AMLAC yan. Lahat ng 500,000 na transaction, i-report nyo sa amin. Yan po. Ganyan po yung basihan nitong tinatawag nilang 500,000 na bilyong-bilyon. So, nagkwenta. Ito po, tuloy po natin sinasabi. Ganito po sila lahat. Iba-iba lang yung variation nila. Pero dyan po sila sumisentro. May bilyon na pumasok, may bilyon na lumabas, may bilyon pang natitira. Para sa actual po, ito po ang sabi nila. Then there is this AMLAC report saying 6.7 billion had been flagged by banks as covered in suspicious transaction by the Vice President and her husband, lawyer Manasseh Carpio, from 2006 to 2025. Imagine niyo, hindi pa po siya Vice President noong 2006. Siya po ay Vice Mayor. So, 2 dekada po nilang tinikada. Yun po para makabuo yung 6.7. Kasi po kung ulitin ko po, kung yung panahon lang po na Vice President siya, million lang po ang magiging transaction. Ang pangit naman yun, tatanggalin mo yung Vice President. Bakit po hindi po labag yung million lang? Kasi 88 million yung pera o yung asset na diniklara ni BP Sara sa salain niya, 88 million. So kung million lang po yung transaction, wala pong problema. Pero para po magkaroon ng problema sa mga utak ng kanilang mga supporters,
yung mga pinaniniwala nila, kinakailangan simulan natin ng 2005. Magiging bilyon na po yun. So, tuloy po natin ang kwento. Binibigyan ko lang po kayo ng ideya kung paano po sila magkwento. Out of that amount, the inflow is 4.425 billion. So, ang pumasok daw po mula 2006, pumasok daw po ay 4.25 billion. Okay. Pero ang lumabas daw po ay 1.55 billion. So, billion din ang lumabas. There is still, sabi to ni si Chua to nagsasalita, there's still 2.87 billion balance. It means there is an unexplained wealth there. Yan po talaga ang nakakagulat. Sino ang sinasabihan nito ni Chua? Siya po ay nagsasalita sa media. O syempre, yung mga tao, ay naku, meron palang naiwan na 2.87 billion. Bakit hindi dinideklara? So meron pong unexplained wealth. Bakit ka magsasabi niyan sa media, Chua? Samantalang nilinaw na yan ng kapartner mo, same question, na kinu-question mo sa media, nilinaw na yan sa AMLAC ni Tinyo. Diba? Hindi po, wala pong problema kasi sa salin ni BP Sara. May problema po tayo sa paliwanag nila. Samantalang tinanong yan ni Tinyo sa AMLAC kay Bobby. Okay, eto po ang tanong ha. Balik ko lang po. Eto po yung tanong ni Tinyo. Same analogy, same na problema. Kung i-menos natin yung 4.4 billion na inflow at 1.5 billion na outflow, so roughly, sabi ni Tinyo, may 2.9 billion na natitira. Tama po bang sabihin na dahil mas malaki yung pumasok kaysa lumabas, meron at least 2.9 billion na nanatili pa sa account? Pwede po bang ganun ang interpretasyon? Tinanong niya to kay Bobby sa AMLAC. So tama yung ginawa ni Tinyo. Tinanong niya. Kasi nagugulumihanan siya kunwari. Okay. Sumagot naman. Kanino po bang testigo yung AMLAC? Sa atin ba? Hindi. Kanila. Sumagot naman yung AMLAC. Kasi ang gusto nilang palabasin, hindi nilagay ni BP Sara yung 2.9 billion sa kanyang asset sa salin. So, meron siyang unexplained wealth, katulad ng paliwanag ni Chua. Okay. Ito po ang sagot ni Buenaventura, si Bobby. Maaari po. Maaari rin pong hindi. Durug. So, maaari pong may natirang 2.9 million. Maaari rin pong walang natirang 2.9 billion. Bakit? Ano paliwanag ni Bobby? Hindi kasi yun pong reports na ito. Ito lang po yung para sa 500,000. So, kung below po yun, maaari pong nagtatransact sila pero wala po yun sa AMLAC record. So, ibig sabihin, yung tumistigo po kahapon, hindi nyo minimenos nyo po yung kanyang paliwanag. Ang linaw po ng paliwanag niya. Yung pumapasok lang po na transaksyon sa AMLAC ay 500,000 mahigit. So, kung below 500,000 yan, hindi po yan papasok sa AMLAC. Kaya hindi po automatic na may pumasok. Sabi namin, meron pumasok na 4.4 billion. Hindi po automatic na 4.4 billion lang yung pumasok. Kasi hindi po counted yung mga pumasok na under 500,000. Hindi rin po uubra na sabihin na ang lumabas ay tanging 2.9 ay 1.5 billion lang. Kasi yung 1.5 billion na nakarecord na lumabas, yun po yung mga lumabas
na lagpas ng 500,000. So pati po yung paliwanag ng AMLAC, hindi po nila pinapaliwanag sa tao. Testigo na nila, binabali pa nila. Mahilig talaga. Bendalo na, benda testimonies of their testigo pa. Binibend po nila pati mga testimonya ng kanilang mga testigo. Yun po ang malupit dito. Sabi po niya, hindi po ganyan ka-automatic yan. Magbibigay po ako sa inyo na halimbawa. Marami silang negosyo. Nagpasweldo sa isang negosyo, may 10 silang tauhan dun sa isang negosyo. O, palagay na natin 30,000 ang bawat pasweldo. Malaki yun, ha? Palagay na natin 30,000. 10 tao. Magkano po yung sweldo ng pag 30,000? 300,000 kung 30,000 each. Para madali lang po kwentahin. Yung 300,000 po ba ay mas malaki o mas maliit sa 500,000? Mas maliit sa 500,000. So, hindi po yung papasok sa AMLAC. Wala pong record yung AMLAC ng pinasweldo ni ni Maneses Carpio. Pinasweldo niya yung 10 tauhan niya ng 300,000. Na menos po yun sa pera nila, pero hindi po mag-appear sa AMLAC dahil ang tanging mag-appear sa AMLAC, 500,000 transaction. Ano po ang hindi nyo maintindihan doon? Sa testimonya po yan ng testigo nyo. Binabali ninyo pati testimonya ng testigo nyo. So sa madaling salita, AMLAC po ang nagpapatunay na hindi po na wala pong ginawang paglabag sa batas ng SALN si BP Sara. Back to square one na kayo. Sino lang po yung mapapaniwala nyo? Yung mga kaya nyo linlangin. Pero yung mga Duterte supporters na nakikinig sa mga Duterte vloggers na inuunawa kung ano yung sinabi ng mismong testigo nyo,